Tuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Zari 47. Cebu City PNP ug Mandawi City PNP misusina sa disaster response equipment capabilities subay na sa pagpangandam sa bagyo. Island hopping ug snorkeling sa lungsod sa Malboal gipahunong una tungod sa presensya sa mga box jellyfish. Unilateral fishing ban sud sa gilugang kadagatan sa West Philippine Sea nga gipatuman sa China. Pilipinas ni protesta. Duha ka mga dagkong awards na angkon sa Mactan Cebu International Airport. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Zari 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Cebu City Police Office nihimog dungan nga pagkisusi sa ilang disaster response equipment capabilities kini isip pagpangandam usab sa maabot nga kamalamidad sama sa bagyo ug uban pa. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipang susi sa Cebu City Police Office ang ilang mga kagamitan atol sa simultaneous showdown inspection sa PNP Disaster Response Equipment Capabilities nga gipangunahan sa Campo Crame. Ang Police Regional Office 7 uban sa CCPO ug Provincial Police Office mihimo sa bawga kalihukan aron mahibaw-an ang kapabilidad ug kapasidad sa kapulisan pagtubag kung motumaw ang kalamidad. Atol sa pag-igo ni bagyong Aghon, daghang mga dapit sa Pilipinas ang nabiktima sa baha tungod sa kakusog sa maong bagyo. Sa dakpen sa Sugbo, gipakita nila ilang mga gamit sama sa pala, chainsaw, pisi, butas, hagdan, rubber boat ug uban pa nga may magamit kung dunay emerhensya nga mahitabo mugna sa katalagman. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga bisan wala mapiktuhi ang sudad sa Sugbo sa bagyo, apan dunay mga dapit sa nasod ang gipangbahaan ug pagdahili sa yuta nga angayan nga pangandaman. So, ang good enough sa ato wala kita na igo ni ana nga murag ang uban nga mga lugar gibaha na. So that's why as a proactive measure in order to see our capabilities, we are conducting the showdown inspection sa atong mga SARS equipment. Yang sinon ni Rafter nga kuwang gyud ang kapulisan silang gamit sa disaster response apan wala sila magsalig niini sanglit kumpleto man ang kagamhanan sa dakpen sa Sugbo nga naa sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Kung gid no, kung depending kung magdepende lang kita sa amo ang dili gid enough siya, but again we are not working alone man especially during the calamities, no. We have the CCDRMO, we have the other partners na mga private sector, but again we have enough kung sa when it comes to equipment maybe medyo may kakulangon kita, but I think that's ina kana siya sakto makatabang na pud gid me, but when it comes to human resources we have available yun daghan din atong mga padala ni ana. Yang usab sa kapulisan ng publiko nga magdinantayo na sab silang kaugalingon ilabi na nga sa sunod nga mga buwan magsugod na usab ang ting-uwan nga peligro sa baha ug pagdahili sa yuta. Labing maayo nga mangandam ang tanan sama sa pagpamalit og mga gamit nga kinahanglan na nga mobakwit sa labing luwas nga lugar dili na magpaabot nga dunay mo rescue kanila. Arnold Bustamante, CCTN. Gipanguluhan ang inventory o inspection ni Police Colonel Julio Sagandoy, ang City Director sa
Mandawi City Police Office. Ang inspeksyon pagpangandam na sa posibleng moabot nga mga kalamidad sama sa La Nina. Ang pag-check sa ekipo nationwide nga gipahigayon subay sa simultaneous showdown inspection of PNP response disaster capabilities. Kini aron susihon ang ekipo nga anaa sa matag police office ug masiguro ang kondisyon niini. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang tigpamaba sa MCPO nga nagpahigayon usab sila og refresher training sa ilang search and rescue team. Ang mga to mga kapulisan, because we are also confident na we have our city, we have other agencies na mutabang andam sad pud na makipagkuan alalay sa ato during sa mga nagkalain-lain na mga kalamidad or emergencies. Management sa MV Diamond Highways nakakomply na sa mga gipangayo sa City Health Office og Sinro aron malibkas ang gi-issue nga cease and desist order apan ang City Legal Office sa Dapayan sa Lapu-Lapu ni mando nga dili pa libkason og gikinahanglang mapahigayon sila og public hearing. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Mag-upat na kabuwan sukad ni issue og cease and desist order si Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan ni adtong Enero 31 aron sa pagpahunong sa operasyon sa pagguba sa MV Diamond Highway sa Barangay Punta Inganyo. Gibutyag ni Attorney James Alan Saison, ang head sa City Legal Office, nga kondisyonal ang gi-isyong cease and desist order ug but pasabot niini nga naay mga kondisyon nga gihatag ang City Health Office ug kinahanglan nga i-comply kini sa hingtungdan. Apan dugang niyang naka-comply na ang management sa mga barko base sa assessment sa City Health. Ang atong mga safety nets para ang abog ni saka dili mo kuyog sa hangin. Number 2, nangahitag salvaging plan sa ilaha. So kana mo na ipang-assess atong City Health. Ningon sila nga based on the conditions ni comply na. Apan bisan og naka-comply na sila niini, kinahanglan usa silang mopahigayon og public hearing. Ang atong giingon was prior nga magbalik sila og operate, dapat together with their pollution officer, pollution control officer, Senro na to and our City Health Office mag-meet sa mga tao to explain unsa ilahang part sa salvaging plan to ensure nga di na mobalik tong mga dust sa una. So gidugang ni Attorney Saison nga gikinahanglan yud ang pakigkita sa katawhan sa dili pa mabalik ang operasyon sa pagguba sa maong barko aron nga malikayan na ang mga nasinati sa mga residente kaniadto sama sa pagpangatol og laing mga sakit-sakit sa lawas nga mao ihinungdan nga gipahunong ang maong operasyon. Di ta gusto nga mo ditso lang puta og nasmag nga ito ipa-operate na pud og balik without talking to the people kay ang mga tao man dili man kami diri City Hall maoy apektado, no, ang mga tao man nga naa didto, so dapat sila mo'y istoryahan og una Human sa public hearing, lakip na sa mopahigayon og inspection mao ang City Legal Office, kauban gihapon ang City Health Office, Senro og Pollution Control Officer sa maong barko aron matan-aw kung angaya na bang malibkas ang cease and desist order. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Gipahunong una sa kagamahanan sa lungsod sa Moalboal ang island hopping ug snorkeling tungod sa presensya sa mga bokya kon box jellyfish. Gipatuman kini human nakadawat og report ang Moalboal Coast Guard Substation nga naigo sa bokya ang usa sa mga guests samtang nag-snorkeling sa Panagsama Beach. Gidala sa Badian District Hospital ang upat nga nangaligo ug anaa na sa luwas niyang kahimtang. Gisiguro sa LGU nga luwas ang mga nangaligo sa kadagatan, ilabi na kadtong mga turista taliwa sa presensya sa mga box jellyfish. Maong awhag nila sa magsulob og protection ug magbantay usab sa palibot aron kalikayan ang bisan unsang risgo. Nipahigayon og random road clearing operation sa Susun Street, SB Cabahog ug Gio1 Street ang mga sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Team ug ang kapulisan. Sagad sa mga nakitang obstruction mao ang mga sakyanan nga illegal nga giparking. Kanunay karon ang pagpahigayon sa team ug Mandawi Enforcement Unit og sidewalk ingon man ang road clearing operations sa mga kabaranggayan nga gitahasan usab sa pagpatuman sa operasyon subay na sa kamanduan sa DILG nga hawanan ang tanan nga mga kadalanan.
Mga departamento sa Mandawi City Hall ni paubos sa assessment sa Department of Interior and Local Government alang kini sa Seal of Good Local Governance. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa Session Hall sa Mandawi City Hall, gipahigayon ang assessment sa nagkadayang departamento. Ang Regional Assessment Team sa Department of Interior and Local Government ang nipahigayon niini. Kinialang na sa tinuig nga Seal of Good Local Governance, nagtino kung nagtuman ba ang LGU sa mga sumbanan nga gitakda sa DILG. Sa assessment, gitanaw kung unsa ka maayo ang mga lokal nga otoridad sa pagbuhat sa gikinahanglan sa governance areas. I-assess ang sa team on sa ilahang performance, compliance with the existing laws, rules and regulations, and how they exercise their powers granted by the state, no, sa ilahang mga performance pod pag-comply. Napo ka mga governance areas ang nagsukod kung unsa ka maayo ang serbisyo nga gitanyag sa local government unit. Kini naglakip sa financial administration and sustainability, disaster preparedness, social protection, health compliance, sustainable education, business friendliness, safety, peace and order, environmental management, tourism, heritage development, culture and arts, ug youth development. National team will validate kung sakto pud ang among assessment, how we appreciate sa mga documents presented to them na in compliance with those approved indicators by the Council of SDL. Ang awarding sa DILG alang sa Seal of Good Local Governance gikatakdang ipahigayon sa Agosto. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mipahawa na si Gobernador Gwendolyn Garcia isip miyembro sa Partido Demokratiko Pilipino kon lakas ng bayan kon PDP laban sa gipada ni ini nga resignation letter ngadto ni PDP laban President Jose Alvarez. Nakita ni Garcia nga dili na maayo ang pagpasakop sa partido ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Usa sa mga hinungdan mao ang reklamong giduso ni suspended Mayor Michael Rama ngadto sa Office of the President batok kaniya. Si Rama mao ang kasamtangang Vice Presidente sa PDP laban alang sa Visayas. Mosunod, gipahamtang nga unilateral fishing ban sa China sud sa West Philippine Sea, giprotesta. Kanaw guman pa mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me.
and I will be saved. Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Balik sa ato mga balita, niduso og protesta sa ang nasod sa Pilipinas. Human gipatuman sa China ang unilateral fishing ban sud sa giilugan nga kadagatan diha sa West Philippine Sea. Matod sa Department of Foreign Affairs nga usa kini kadakong kalapasan sa international law nga gipagagamay lang sa soberanya o maritime rights sa nasod. Wa giila sa ahinsya ang fishing moratorium nga gipahamtang sa China gikan sa Mayo 1 hangtod sa September 16
sud sa teritoryo sa Pilipinas. Maong giawhag sa DFA ang China nga mosunod na lang sa mga obligasyon ubos sa nahimong ruling sa UNCLOS ni adtong 2016. Ana sa 88% ang site development sa itukod nga bagong Capitol Building sa lungsod sa Balamban. Miabag mismo ang Department of Public Works and Highways 7 sa provincial government sa maong proyekto. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Department of Public Works and Highways Region 7 nga nasa 88% ang site development sa itukod nga bagong Capitol Building sa Barangay Cambuhawe, lungsod sa Balamban. Mato ni DPWH 7 Director Ernesto Gregorio Jr. nga usa sa mga giatubang nga hagit mao ang pagposisyon sa itukod pa nga building sa mong lungsod. Apil na nini ang pag-acquire og dugang pang mga luna alang sa construction area ug agianan usab sa bagong seat of government sa probinsya sa Sugbo. Taliway noon kini sa mga hagit nga giatubang sa mong proyekto sama na lang sa environmental concerns. Kung may numduman nga sa nang-agi mga buwan na himong sumsuman sa mga netizens ang bagong Capitol Building nga nisampot na sa ilang kabalaka. Apandaan ang gitataw sa habig sa Kapitolyo nga alienable o disposable ang luna og layo sa gitawag nga protected landscape sa Sugbo. Also, yung meron pong challenge po doon sa acquisition ng province ng lot and also on the road network po. And fortunately, the Honorable Governor Gwen Garcia has been moving mountains to address all the problems facing the construction of the new Capitol Building. Samtang anana sa 90% ang accomplishment rate sa gitukod nga road network nga mo'y agianan paingon sa bagong Kapitolyo. Gibana ba na mukabat sa 700 million pesos tanan-tanan ang gigahin alang sa mong proyekto ug sa mong balor naglangkob kini sa mga pledges gikan sa managlahing senador sa Pilipinas. Mong padayon ang collaboration karon sa DPWH 7 ngadto sa Cebu Provincial Government alang sa kanunay nga pagsubay sa maong proyekto. Kaya po doon po na kita with our help to identify po yung area for development doon. Naintindihan po namin yung intention ng province of Cebu to build a Capitol Building doon po sa Balamban. Gian Navarro, CCTN News. Collaboration tali sa Cebu Provincial Government ingon man ang Tri-Cities permado na alang sa Palarong Pambansa 2024. Gawas nga andam ang uban nga mga venue, andam usab nga buabag ang mga local chief executives sa pag-abag alang sa malampusong pagpahigayon niini. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Nag-abot niyantong Lunes sa gabi ang mga dagkong opisyal sa Sugbo sa Kapitolyo aron mapirmahan ang Memorandum of Collaboration sa umabot nga Palarong Pambansa 2024. Magtinabangay silang Gobernador Gwendolyn Garcia, Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, Mandawi City Mayor Jonas Cortez ug Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan alang sa labing dakong sporting event sa Pilipinas. Apil usab sa mga namirma isip saksi si Department of Education 7 Director Dr. Salustiano Jimenez. Giduyugan sila nilang Konsehal James Anthony Cuenco, Renato Osmeña Jr. ug Jerry Guardo sa Cebu City ug Provincial Board Members Red Duterte ug Glenn Anthony Soco. Magpabilin isip host venue ang Dakbayan sa Sugbo ug mahimong ipahigayon sa ubang LGUs ang ubang sporting events sama na lang sa Mandawi City, Lapu-Lapu City, Carcar City ug City of Naga. Ubos sa napirmahang Memorandum of Collaboration, magtinabangay ang LGUs gikan sa paghatag og financial aid hangtod na sa pagdeploy sa dugang pang human resource ug security forces. Mag-abot sa Sugbo ang 12,000 ka mga student athletes gikan sa 17 ka mga rehiyon sa nasod aron magtigi sa mga duwa sa Palarong Pambansa gikan Hulyo 9 ngadto na sa 16. May pasalig usab ang mga LGUs nga gawas nga andam ang gipasigarbong sporting venues ipatagamtam ngadto sa mga delegado ang bantugang hospitality gikan sa Sugbo. Ipatuman usab ang sports tourism sa managlahing venues diin mahimong mutanyag ang mga hotels ug resorts og special promo rates alang sa mga palaro delegates ingon man tour packages. Daan ang nakita ni Gobernador Garcia nga pinaagi sa pag-decentralize sa pagpaigayon sa Palarong Pambansa
Dinhi sa Subo, maminusan pa ang bugat nga dagan sa trapiko ilabi na sa Cebu City. Gian Navarro, CCTN News. Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia mipakanselar sa pag-abang og mga bath og toilet portalets nga gamiton alang sa palarong pambansa. Nakita sa mayor nga sobra kamahal ang giandam nga pondo alang niini nga moabot sa 21.9 million pesos. Ang kasayuran ni hatod de Shariza May Uy. Gipakanselar ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang pag-abang sa mga bath and toilet portalets alang sa Palarong Pambansa 2024. May padala og suwat si Garcia ngadto sa Bids and Awards Committee ug Local School Board sa pagkanselar sa kasabutan nga pag-abang sa mga portalets nga bubalor ngadto sa 21.9 million ka pesos. Yesterday I already signed my letter to the members of the Bids and Awards Committee request for the cancellation of procurement activities relating to the rental of portabats and portalets with shower to be used for Palarong Pambansa. Ipasabot niya nga usang hinungdan sa tinguha niyang makanselar ang pag-abang sa mga portalets tungod kay dili kini economical, ilabi na nga dako ang kantidad nga gikinahanglan. Kay numduman nga ipatawag ni Garcia kagahapon ang Local School Board, Department of Education, Cebu City Division ug uban pa aron sa pag-review ug pagtan-aw sa mas gikinahanglan alang sa palaro. Okay, so pagka-prangka lang pagka-storya, I let them review it once again, no? O unsa gyud necessary and needed para sa atong kuan, sa ato ang diri sa ato ang pag-host sa palaro. So they will give their recommendation. Sa pagkakaroon adunay kinatibuk-an nga 400 million ka pesos nga budget ang syudad alang sa Palarong Pambansa. Shariza May Uy, CCTN News. Subay sa mga balita, mga duwa alang sa Palarong Pambansa gitinguha sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo nga ipahigayon sa nagkadaiyang lugar sa probinsya. Si Shariza May Uy mobalik sa report. Subling gitun-an sa Cebu City Government ang pagpagayon og ubang duwa ngadto sa laing lungsod sa probinsya sa Sugbo ug sa mga silingan nga syudad sa Metro Cebu atol sa Palarong Pambansa sa Hulyo 2024. Kini sama na lang sa mga indoor sports nga mamahimong ipagayon sa dakbayan sa Naga. Plano sa Garcia nga ang final sa basketball dito ipagayon sa Hoops Dome sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan magpadayon gihapon ang regular days of competition sa basketball ngadto sa University of San Carlos. Mga indoor sports, more of indoor sports. So we are going to look into that, and then we're also looking into the possibility nga ang Hoops Dome mo'y atong i-venue para sa finals sa basketball. No, kay Hoops Dome katubitang East Asia tournament was in Hoops Dome, di ba? And it was very successful. So why not? We'll also hold it there. Dako pa ilang parking, dako ilang lugar, air condition. It's about maybe 7,000 to 8,000 ang seating capacity. Ikatakda sa mga karong Lunes, ma-finalize na ang pagpangandam para sa palaro. Nagmalaumon si Garcia nga mahimong malampuso na unya ang kompetisyon na lukop na soda. Kuan kanang hosting of the games and also of winning, maybe we can also duplicate it now. No, but of course this is a different scope eh. Di naman ni Central Visayas, entire Philippines naman eh. Daghan naman kini mga may lucky, no? But we are hoping na mo succeed gyapon ang atong. Samtang sa laing bahin, gilauman nga mahuman ang pagbutang sa rubberized flooring sa dili pa ang palaro. Kinitungod kay nasugda na gyud ang pagbutang og rubberized dusk diin mauuna ang layer sa pagbutang og rubberized flooring sa oval diha sa Cebu City Sports Center. Shariza May Uy, CCTN News. Gipresentar kaganihang buntag sa Department of Social Welfare and Development 7 ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ug CSWD Head Junard Abalos ang nakuang datos sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino program sa Dakbayan.
Base sa resulta sa survey, ang dakbayan na dunay 8,940 ka mga benepisyaryo sa 4Ps. Apan 7,928 lang niini ang mga active members ug ang 942 households niini nigraduar na sa maong programa ni adtong Marso ning tuiga. Gibutihag sa mayor nga ang maong datos sa 4Ps magamit unya sa mga programa nga mugnaon sa dakbayan aron nga matabangan ang kadtong mga kinahanglang tabangan. Gipahibaw karong hapon nga ni Bohol Governor Erico Ares Almentado nga mopaubos kini sa unom ka buwan nga preventive suspension sa ombudsman. Tungod kini sa controversial nga Captain Peak Resort dapit sa Chocolate Hills sa lungsod sa Sagbayan. Apil sa mga gipang suspenso sa ombudsman mao ang 68 ka mga opisyal nga naglangkob sa mga sakop sa Kapitolyo, LGU sa Sagbayan o ahensya sa gobyerno nga nalambigit sa mao nga isyu. Misaad si Governor Almentado nga mobalik o magpadayon sa pagserbisyo human mapupos ang suspensyon. Hangyoon ko kamo nga mabilin sa Kapitolyo nga ampingan ninyo ang inyong trabaho. Sa pagserbisyo sa katawhan, kay kini ang atong gibarugan. Mao na hindumi ninyo dinhi sa Kapitolyo. Musunod, duha ka dagkong awards na angkon sa Mactan Cebu International Airport. Kanoguban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so fast. so great and affordable for you to enjoy.
Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Balik sa atong mga balita, duha ka mga kaso sa pagpamusil na hitabo sa mga naglahing dapit sa dakbayan sa Sugbo kagabi. Dinang usa ni inin nakalas pipila ka gutlo human nga nidangat sa Tambalanan. Drugas ang gitan-aw sa kapulisan nga motibo sa maong pagpamusil. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha ka mga insidente sa pagpamusil ang natabo sa managlahing nga lugar sa depensa Sugbo kagabi. Dino sa nini ang nakalas pipila ka gutlo human madangat sa Tambalanan. Unang kaso sa pagpamusil na hitabo alas 9:48 sa gabi sa Sitio Continental, Barangay Dulho Fatima sa Dakbayan Sugbo. Di na biktima giilanga si Rocky Raico Violando, 38 anyos, nga taga Polarium Street, Barangay Dulho Fatima. Sama sa tuong bahin sa lawas ang naangkon sa biktima ug dali kini nga gidala sa Miller Hospital samtang doon na person of interest ang Mambaling Police Station inang ipaubos sa investigasyon. Pagka alas 11:10 sa gabi, laing kaso sa pagpamusil ang nahitabo sa Sitio San Pedro, Barangay Tisa sa Dakbayan Sugbo. Din ang biktima giilanga si Jomar Codilla Martin, 18 anyos, nga nagpuyo rasab sa mga lugar. Sigon sa mga saksi nga sa wala pa ang pagpamusil, ang biktima naglibot-libot sa mga dapit ug nangutana sa mga silingan kung doon na ba'y nakakita sa duha ka mga tao nga nangita kaniya. Pipila ka minutos ang nakalabay, sipang buto sa armas ang ilang nadungog ug sa ilang pagsusi ilan na lang naabdan ang biktima nga nagbuyod na ug doon na kini sa mad pinusilan sa tiyan ug tuong tiil. Dali gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center apan nakabsan gyud kini sa kinabuhi human maigo ang iyang internal organs. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga nagpadayon pa sa ilang investigasyon o posibleng manhunt operation sa baog nga mga suspitsado. Kini no atong gitan-aw ni ini kay accordingly there were previous pud nga mga atong tan-awon pag ang motibo ni ini, but we are looking at mga kuan ato ani nanatay tagitan-aw nga motibo ni ini, but sa pagkakaron din isa nato ikuano kay tuwa pa karon ang atong kapulisan nag-follow up bahin aning duha ka suspitsado. Nakagalayan usab ang mga investigador sa mga kabanay sa duha ka mga biktima aron makuhaan ang pamahayag nga posibleng makahatag og giya kung kinsa ang ilang gipangdudahan. Arnold Bustamante, CCTV News. Nakaangkon og duha ka dagkong awards ang Mactan Cebu International Airport sa bag-o lang nahumang Airports Council International World Annual General Assembly dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nalangkat sa MCIA ang Platinum Award for Green Airport category na mo'y pinakataas og prestihiyosong award sa 8M to 15M Airport category. Dugang paniini nakakuha usab ang MCIA og Airport Carbon Accreditation Level 1. Giila sa maong mga pasidungog ang airport management ug service delivery sa MCIA. Matod sa CEO ug General Manager Julius Neri Jr., ang nadawat nga mga pasidungog resulta sa ilang mga pagpaningkamot sa padayong pagpalambo sa airport operations. Department of Information and Communications Technology, ABLI, aron pahugtan ang social media platform nga TikTok. Subay kini sa baruganan sa ka magbabalaod nga hulga kini sa seguridad sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Uyon ang Department of Information and Communications Technology, DICT, nga pahugtan ang social media platform sama sa TikTok. Ingon man ang uban pang mga applications. Ilabi na nga gidudahang magamit ang maong matang alang sa bisan unsang illegal nga kalihukan. Mato di DICT Undersecretary Jeffrey D. nga mosangpot pa sa hulga sa seguridad kung grabe ang pagkakumpiyansa nini.
Kini ang reaksyon sa opisyal human misugyot si Kongresista Bienvenido Abante sa Manila pinagi sa balaod nun nga giduso sa Kongreso nga iban ang mga foreign adversary controlled application sama na lang sa TikTok. Apan gitataw sa DICT nga maayo gyapon ang ilang relasyon ngadto sa mga kumpanyang nagpalayo sa managlahing social media platforms. Maunghangyo niya sa mga hingtungdan, pahugtan pa usab amaw mga platforms aron dili mapalabi sa bisan unsang ilegalidad. May namdumang giduso ni Abante ang balaod nun ubos sa House Bill 10489 nga naninguhang di magamit ang applications nga mamahimong mahilabdan ang soberanya sa nasod. Subay kini sa pagduda nga ang parent company sa TikTok nga ByteDance nanginlabot sa Chinese Communist Party. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Be equipped, be empowered, and be informed. Caris, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year.